Good afternoon sa inyo. Good morning pa lang pala. Gawan ko to ng review yung RCB na S2 shifter. Kung sa nakikita nyo, naka-stock na shifter na ako. Kasi yung RCB shifter ay sinukuhan ko. Hindi, joke lang. Hindi ko siya sinukuhan. May binabalak lang kasi akong concept dito sa motor. Nagbago lang. Pero nandyan pa yung shifter ko. Pero since tinanggal ko siya kagabi, naisipan kong gumawa na ng review. Mali nga dapat ginawan ko siya ng review habang nakakabit. Pero para lang marinaw. Tinanggal ko siya kasi change of plans lang. Pero nandyan lang yan. Kung sakaling magbago yung isip ko, andyan lang yung shifter. Ngayon, saan tayo mag-uumpisa? Simulan na natin kung ano yung first impression ko or yung initial impression ko dun sa shifter na yon. Siguro ang initial impression ko dun ay mataas. Kung ko-compare kasi siya sa stock na shifter. Dito, ang stock shifter ay 'di ba ayan ang pwesto. Yung S2 andito siya. Dito nakalagay yung foot peg nun, sobrang taas. Ngayon, nung tinesting ko siya, alam ko nabanggit ko rin yun dun sa installation video ko na mataas siya, na nakakapanibago. Medyo malayo talaga kasi yung pakiramdam, na pag galing ka dito, tas nag-esto ka, hindi mo siya mahanap kaagad. Parang pag nakababa yung paa mo, tas nakakambyo ka, aandar ka, masyado siyang mataas, hindi mo siya mahanap basta-basta. Yun lang naman yung initial impression. Pero ang kinagandahan kasi nun, kapag nasanay ka na, hindi mo naman na parang sa una lang talaga siya. Sa una ka lang maninibago kasi sobrang layo talaga ng difference nilang dalawa. Ano pa ba? Yung sa pakiramdam ng pag-shifting, since nag-GP shift ako doon, ibig sabihin ng GP shift sa mga hindi nakakaalam is binaliktad ko lang yung sequence ng up shift and down shift. Ibig sabihin 1 up 5 down na siya imbis na 1 down 5 up. Kaya ako siya ginawang GP shift ay para lang mas komportable siya gamitin kasi mas madalas na nasa taas lang yung paa mo, nakatungtong ka lang dito palagi sa nakatungtong ka lang palagi sa shift pedal, hindi ka mangawit basta-basta. Tapos mas madali mag-timing ng downshift at upshift pag naka-GP shift ka. Tapos kapag mas madali ring mag-upshift kapag galing kang corner. Kasi kapag hindi ka naka-GP shift tapos galing ka ng cornering, parang pakiramdam mo sasabit yung paa mo sa sahig, lalo kapag pakaliwa yung lean mo. Ganun. Tayo yun naman. Tapos sa braking naman, yung mechanism kasi ng brake pedal ng S2 shifter maganda. Hindi siya kagaya ng mga ibang shifter na parang may parang may rod siya, na parang may bolt lang siya. Yung S2 shifter parang ganito rin siya kamukha nito, pero ang pinagkaiba lang yung pedal nun nandito sa labas pag ganito. Papakita ko na lang sa inyo, sandali lang. Ito yung shifter. Sensyahan nyo na, sa sahig lang ako. Wala tayong magandang sahig. Ito yung sinasabi ko kanina na mechanism niya. Nakarekta lang dito yung master kasi nakakabit siya dito. Yan. Tapos yung yung baba nun dito nakakabit, nakarekta siya dyan. Hindi siya yung parang, di ba ito yung pedal tapos may rod lang na pag ganito. So ang tendency kasi nun, parang nagfe-flex kasi yun, o mas mahina yung puwersa niya kasi yung puwersa nun kumukuha mismo ng parang napupunta yung load nun dito sa bearing na nakalagay dito. Ito wala siyang bearing. Ang bearing lang nito
ay nasa kabilang side lang dito. Diyan lang may bearing. Ito wala itong bearing. Shaft lang siya na nakadugtong dito sa arm na to. Tapos yung arm na to nakarugtong naman dun sa master. Kaya pag nagpreno ka, lalo kung mas maganda yung position nito, mas okay siya kung ano kung papantayin mo Kung magkapantay lang siya. Or mas mataas lang ng konti ito kumpara dito. Dito. Kasi nung una mas mataas to Tapos in-adjust ko lang kasi medyo nangangawit ako. Pag ganon, ang lakas ng preno. Mas malakas pa siya kaysa sa stock na shifter. Mas malakas yung preno sa likod. Kita nyo yung main gasgas. Kasi ginamit ko talaga to. Ngayon pala ay ano ba ngayon? July 13. Parang ginamit ko ata to for 2 months. Hindi ko na matandaan kung kailan ko in-upload yung unang video. Pero simula nun, hindi pa ako nagbalik to stock. Parang ngayon lang ako nag-back to stock. Kasi magpapalit lang tayo nagbago lang tayo ng concept. Hindi na tayo mag-i-street GP. At tatanggalin ko rin ito. Tanggalin ko rin yan. Ano pa ba? Yun lang naman. Sa pagkambyo mas malambot siya. Sa pagpreno mas malakas yung preno. Overall mas parang masasabi ko na upgrade siya. Sa stock kaysa sa stock. Hindi na siya for aesthetic purposes Upgrade din talaga siya. Tsaka ang sarap talagang masarap bumangking. Yun isa pa pala. Sa body positioning kapag nakaganito ka na, lahat ng load, lahat ng bigat mapupunta sa braso. Okay? Para makontra yon, ang nababasa ko karamihan is mag racing seat. Ang racing seat yung may umbok dito. Betlog seat kung tawagin nila, betlog seat. Pero since magbabago nga ako ng concept, ang bahala ko nga palang gawing concept dito is semi-Malaysian pero hindi manipis yung gulong. Pero hindi rin ganyang kataba. Mas manipis pero hindi sobrang nipis. Para safe pa rin sa mga lubak-lubak. Semi-Malaysian plus 2. Tapos so sa decals bahala na. Yun lang naman. So i-note nyo na lang na kapag nag-shifter kayo, nag-ganito kayo, nag-RCBS to kayo, mag-ano rin kayo, mag-racing seat din kayo. Kung ayaw nyong mahirapan. Kasi masakit siya sa braso. Lalo na kung may angkas kayo, tapos yung angkas nyo, halimbawa yung asawa nyo, o girlfriend nyo na mahilig sumandal, talagang mangangawit kayo, mapapagod talaga kayo. Na-testing ko nga pala tong i-ride ng medyo malayo, Tagaytay. Galing akong Makati tapos rekta ng Tagaytay. Yan, angkas ko yung asawa ko nun. Nakakangawit siya kasi madalas siyang nakasandal sa akin either mag racing seat kayo o huwag na kayo mag-angkas. Halimbawa sa dalawa, mag racing seat, huwag na kayo mag-angkas. Yan, hiwalayin nyo asawa nyo, girlfriend nyo, sabihin nyo ayoko na kasi nakakapagod yung shifter ko. Pero joke lang, huwag nyo gagawin nyo. Yan. Pa ba? Wala, yun lang naman. So sa comfort, kung i-rate ko siya sa comfort is syempre racing nga, pang racing yan, dapat hindi na tayo naghahanap ng comfort. Dapat mawala sa isip niya na komportable. Pero pwede naman siya maging komportable kung magre-racing seat kayo. Pero hindi na kasi ako magaganon na concept. Kung sa magtatanong naman dyan kung ibebenta ko to, ay hindi po. Hindi ko po siya ibebenta kasi baka sakali na manawa ako sa gagawin kong concept. Kung manawa man ako doon, kaya ko siyang ibalik. Mababalik ko ulit yung street GP concept. Yun nga pala yung una kong balak pala, street GP. Pero hindi na natuloy kasi meron ako nakita kasing picture ng Winner X somewhere sa Orange app. May nakita akong picture doon na gandang-ganda ako sa concept niya. Okay?
Yun lang. Salamat sa panonood. Peace.